Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa Born to Shine. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pinakamalaking eskandalo ni Meghan ay hindi ang kanyang pag-inom, hindi ang pagtakas mula sa Yumi House at hindi rin ang paggising sa bahay ng ibang lalaki. Ang pinakamatinding dagok sa kanyang buhay ay isang lihim na itinago ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Sapagkat ngayong gabi, isang papel ang wawasak sa buong mundo ni Meghan, isang resulta ng pagsusuri, isang katotohanan na walang sino man ang handang marinig at isang tanong na mas masakit kaysa anumang parusa na maibibigay ni Miss Monica. Kung hindi tunay na anak si Meghan, sino siya? Sa kabanatang ito ng Born to Shine, unti-unting namatay ang liwanag ng mga pangarap sa ilalim ng kahihiyan, galit, selos at mga lihim na matagal nang kumakain sa pamilya mula sa loob. Nagsimula ang lahat sa isang gabing puno ng luha. Si Meghan, ang dalagang palaging nais patunayan na siya'y karapat-dapat sa kasikatan, biglang natagpuan ang sarili sa lugar na hindi dapat. Matapos tumakas mula sa Yumi House, dala niya ang galit, kahihiyan at sakit na hindi na kayang itago. Sa labas, nakita siyang basag, umiiyak, pagod. Sa dilim, may inabot na baso ng alak. Isang lagok, isang problema. Sa simula'y tila masaya, pansamantalang pagtakas. Ngunit minsan, sapat na ang isang sandali ng kahinaan upang buksan ang pintuang hindi na muling maisasara. Uminom si Meghan, isa, dalawa, hanggang sa lumabo ang mundo sa paligid niya. Ang sakit sa dibdib, ang ingay sa paligid, ang bigat ng pagiging anak ng sikat na magulang, nilunod niya ang lahat sa bawat lagok. Ngunit kinaumagahan, nagising siya sa mas malaking panganib. Wala na siya sa Yumi House. Nasa bahay siya ni Jessie. At higit pa roon, nagbago ang kanyang kasuotan. Biglang nanigas ang kanyang katawan, napuno ng takot ang kanyang mga mata. Bumigat ang kanyang paghinga. Ano ang nangyari kagabi? Bakit siya narito? Bakit nagbago ang kanyang damit? At ang pinaka-nakakatakot na tanong, may nangyari bang hindi niya alam? Kahit pa siya'y inaliw lamang ng binata, para sa isang babae hindi madaling burahin ang takot ng paggising nang walang alaala, lalo na kung nakasalalay ang buong buhay sa kanyang imahe, pangalan at reputasyon. Pagbalik sa Yumi House, sinalubong si Meghan ng malamig na katahimikan. Tinitigan siya ng kanyang mga kasama na para bang paparating ang isang bagyong hindi mapipigilan. Sa simula'y walang sigaw, walang salita. Ngunit minsan, mas nakakatakot ang katahimikan kaysa galit, lalo na nang dumating si Miss Monica. Bawat hakbang ay may bigat ng paghuhusga. Galit na galit siya. Sa kanyang mga mata, hindi na simpleng pagkakamali ang ginawa ni Meghan. Mula rito, malinaw na ang tunay na panganib ni Meghan ay nasa mga lihim ng kanyang pamilya, sa pagbagsak ng kanyang kasikatan at sa galit ni Miss Monica, pagtakas, pag-inom, pananatili sa bahay ng isang band boy, at higit sa lahat ang posibilidad na makuhanan ng video, isang eskandalo, isang maling anggulo, isang viral post ay sapat na upang dungisan ang pangalan ng Yumi. Tiningnan ni Miss Monica si Meghan hindi bilang isa pang nangangarap, kundi bilang banta sa buong grupo. Sinabi niya, kahit sikat ang mga magulang mo, hindi ibig sabihin pwede mong sirain ang mga patakaran. Tumama ang mga salitang iyon sa pride ni Meghan at muling binuksan ang mga lumang sugat na matagal na niyang itinago. Nakikita siya ng lahat bilang anak ng mga celebrity, ngunit walang nakakita sa sarili niyang pagsisikap, takot at pakikibaka. Nais niyang ipaliwanag, nais niyang sabihin na siya'y nasaktan, naligaw, na hindi niya sinadyang sirain ang lahat. Ngunit ang pride ni Meghan ang huling pader, takot siyang bumagsak.
kaya nanatili siyang tahimik. Sa sandaling iyon, inihayag ni Miss Monica ang parusa, suspension. Si Jenny, nakatayo sa likod ni Megan, ang unang bumigay. Kahit ilang beses na siyang nasaktan, kahit ilang beses siyang itinulak palayo ni Megan, si Jenny ay nanalangin pa rin para sa kanya. Sinubukan niyang paliitin ang insidente. Marahil nakatulog si Megan, marahil siya'y pagod, marahil nararapat siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Ngunit lalo pang nagalit si Miss Monica. Sinabi niya, "Palagi mo siyang ipinagtatanggol, Jenny, ngunit patuloy niyang binabasag ang lahat sa inyo." Sa sandaling iyon, lalo pang bumigat ang eksena. Bakit pa palaging ipinagtatanggol ni Jenny si Megan? Totoo bang pagkakaibigan lang o may mas malalim na dahilan? Marahil pag-ibig, marahil isang ugnayan na ni sila mismo ay hindi pa lubos na nauunawaan. Nang lumakad palayo si Miss Monica, naiwan si Megan na tila natalo sa isang laban na hindi niya alam na nagsimula na. Hindi siya umiyak, hindi siya nagmakaawa, ngunit sa likod ng matigas na mukha ay may takot, sapagkat ang suspensyon na ito ay hindi lamang parusa, ito ay babala, isa pang pagkakamali, at maaari na siyang tuluyang mapatalsik mula sa Yumi. Sa bahay, hindi siya nakatagpo ng pahinga, kundi isa pang bagyo. Galit na galit ang kanyang lola na si Amelia. Alam niya ang nangyari at ang kanyang tinig ay may dalang takot na lampas sa karaniwang pangaral. Takot na ang pamilyang matagal niyang ipinagtanggol ay maaaring gumuho dahil sa kanyang apo. Dumating si Dara. Bilang ina, agad siyang tumayo bilang panangga. Para sa kanya, hindi si Megan ang problema. Si Jenny ang problema. Si Jenny ang nagnanakaw ng liwanag ng kanyang anak. Si Jenny ang hadlang. Si Jenny ang anino na palaging tumatakip sa kislap ni Megan. Mula rito, naging malinaw, suspension ni Megan, pagtatanggol ni Jenny at galit ni Dara. Tumanggi si Amelia na sumang-ayon sapagkat sa kanyang pananaw, hindi maaaring takpan ni Dara ang mga pagkakamali ni Megan sa pamamagitan ng pagbibintang sa iba. Kung tunay na nais ni Megan na gumawa ng pangalan, kailangan niya itong kitain sa sarili niyang pagsisikap. Hindi sapat ang pangalan, hindi sapat ang dugo, hindi sapat ang pagiging anak ng sikat na magulang. At ang pinakamatalim na salita ni Amelia ay tumama kay Dara. Inuulit lamang ni Megan ang parehong pagkakamali na minsang ginawa ni Dara kay Minchi. Sandaling nanigas ang mukha ni Dara. Parang apoy ang sumiklab sa kanyang mga mata. Muling nahipo ang lumang sugat, isang nakaraan na hindi pa niya lubos na hinarap. Ngunit pinili ni Dara na lunukin ang galit. Dinala niya si Megan sa labas. Upang makalanghap ng hangin, iniisip na tapos na ang bagyo. Ngunit sa loob ng bahay, may isa pang lihim na pagsabog na naghihintay. Habang naglilinis, nakakita ang mga tauhan ng bahay ng isang papel sa mesa. Walang salita, walang sigaw, ngunit ang kapangyarihan nito ay higit pa sa anumang pagtatalo. Inabot nila ito kay Amelia. Nang buksan niya, nagbago ang lahat. Ang resulta ng pagsusuri ay naglantad ng katotohanang halos hindi niya matanggap, magkapatid pala sina Jenny at Megan. Ano ang mangyayari kung ang batang palaging sinisisi ay siya palang may pinakamalaking karapatan sa loob ng pamilya? At paano kung ang lola na akala'y mahigpit lamang ay palihim na nagdurusa sa isang karamdaman na unti-unting kumakain sa kanya araw-araw? Dito lalo pang tumindi ang kwento ng Born to Shine. Ang mga mundo ni na Jenny, Megan, Dara, Minchi at Amelia ay naging mas komplikado sapagkat ngayon hindi na lamang ito tungkol sa mga pangarap kundi tungkol sa pangalan, dugo at ang mismong lugar ng pamilya na unti-unting nagiging sanhi ng pagkawasak. Nagsimula ang lahat sa paulit-ulit na pagkakamali ni Megan. Bawat iskandalo, bawat maling hakbang, bawat kontrobersya ay tila palaging may isang pangalan, Jenny. At dahil dito, lalong nag-alab ang galit ni Amelia. Sa kanyang mga mata, si Jenny ang kaguluhan, si Jenny ang presyon, si Jenny ang batang hindi dapat hayaang kumislap. Sa huli, nagtungo si Amelia kay Minchi.
Tahimik si Minchi, ngunit ang pagdating ni Amelia ay nagpasikip ng hangin. Mabigat ang kanyang titig, malamig ang kanyang tinig, at bawat salita ay may dalang paghamak. Sinabi niyang mas mabuti nang alisin si Jenny. Wala siyang kinabukasan. Sa kahirapan, walang pera, bakit pa siya maghahabol ng mga pangarap na hindi nakalaan para sa kanya? Mas masakit pa ang sandali nang banggitin ni Amelia si Perry na para bang pinaaalala kay Minchi na ang dapat niyang pagtuunan ay ang anak na hirap na sa buhay, hindi ang mga pangarap. Hindi nakapagsalita si Minchi, napuno ng luha ang kanyang mga mata, hindi dahil sa takot kundi sa sakit, sapagkat muling yurakan ang dangal ng kanyang anak sa harap niya. Mula rito lumitaw ang gusot, galit ni Amelia, ugnayan ni na Jenny at Megan, at sakit ni Minchi. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nagsalita si Minchi ng mga salitang matagal na niyang itinago. Kahit gaano kami kahirap, hinding-hindi ko hahayaang masira ang pangarap ng aking anak. Nabigla si Amelia, sapagkat hindi lamang ito sagot ng isang ina, kundi alingawngaw ng nakaraan, isang lumang sugat na muling nabuksan. Ipinaalala ni Minchi na minsan ay sinira rin ni Amelia ang sarili niyang mga pangarap. At ngayon, hindi niya hahayaang mangyari iyon kay Jenny. Bawat salita'y bumasag sa katahimikan. Hindi na ito laban ng mayaman at mahirap, kundi banggaan ng dalawang babae. Isa'y humahampas gamit ang kapangyarihan. Ang isa'y lumalaban gamit ang sakit. Biglang bumagsak si Amelia. Sa isang iglap, nanginig ang kanyang matatag na tindig. Napahawak sa kanyang katawan. Nawala ang galit sa kanyang mukha. Napalitan ng takot. Nagulat si Minchi. Agad na tumawag ng tulong. Kahit gaano siya nasaktan, hindi niya kayang makita ang matandang babae na bumagsak sa harap niya. Sa ospital, nabunyag ang lihim na itinago ni Amelia. Kumapit na sa kanyang katawan ng cancer, nasa stage 3 na. Dumating si Dara nang marinig ang balita. Nakita sa kanyang mukha ang pag-aalala, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay may ibang kwento. Isang malamig na pag-asa. Sa kanyang isipan, nagkalkula. Kung tuluyan nang mawala si Amelia, si Megan ang magiging nag-iisang tagapagmana. Kayamanan, pangalan, at kapangyarihan ay mapupunta sa kanila. Lumapit si Dara, nagkunwaring nagulat at nag-aalala. Ngunit wala nang pakialam si Amelia. Siya mismo ang naghayag ng kanyang karamdaman. Sa labas, tila nagulat si Dara, ngunit sa loob, nakita niya ang pagkakataon. Ang tsansang itaas si Megan sa rurok. Sapagkat habang nabubuhay si Amelia, takot si Dara na isang araw ay mabunyag ang lihim, ang katotohanang si Jenny ay apo rin ni Amelia, anak ni Deo. Kung lumabas ang katotohanang iyon, ano ang mangyayari kay Megan? Ano ang mangyayari sa pangarap ni Dara na lahat ay mapupunta sa kanyang anak? Sa kanyang mga mata, lumitaw ang tahimik na panganib. Hindi siya lalaban ng hayagan. Gaya ng itinuro niya kay Megan, ang paghihiganti ay dapat gawin ng palihim. Ngumiti kung kinakailangan, magkunwaring magalang, maghintay ng tamang oras. At kapag walang nakatingin, saka umatake. Mula rito naging malinaw. Pagtutol ni Minchi, karamdaman ni Amelia, at lihim na plano ni Dara. Isang bagong bagyo ang nagsimula sa Yumi House nang biglang magpasya si Miss Monica na ibalik si Megan. Hindi na ipagpapatuloy ang kanyang suspension, ngunit hindi pasasalamat ang naramdaman ni Megan, kundi matinding galit, inis at selos. Nakita niyang masayang nag-uusap ang kanyang mga kasama kay Nate. At sa sandaling iyon, tumama ang kanyang mga mata kay Jenny. Tahimik, walang gulo, ngunit para kay Megan, ang katahimikan ay hamon. Agad niyang sinabi na hindi dapat maging masaya si Jenny dahil siya'y nakabalik. Para bang inaasahan niyang masaktan si Jenny, ngunit hindi iyon nangyari. Huminga ng malalim si Jenny at mahinahong sumagot. Walang may gustong umalis ka, Megan. Ngunit ang nangyari ay pananagutan mo. Isang simpleng sagot, ngunit para kay Megan ay isang dagok, sapagkat ang totoo, hindi lamang siya galit, siya'y sugatan. Kahit anong gawin niya, si Jenny pa rin ang sentro ng atensyon,
Si Jenny ang pinakikinggan, si Jenny ang kumikislap ng walang sikat na pangalan. Lumayo si Jenny, sinusubukang iwasan ang gulo. Ngunit hindi napigilan ni Megan ang sarili. Hinila niya ang buhok ni Jenny. Biglang nagbago ang lahat. Ang digmaan ng salita ay naging pisikal na labanan. Kinaladkad ni Megan si Jenny patungo sa swimming pool. Pilit na kumakawala si Jenny. Nagulat ang lahat sa bilis ng pangyayari. Pareho na silang halos mahulog nang sumingit si Nate sa pagitan nila. Sa gitna ng tulakan at sigawan, si Megan mismo ang nahulog sa tubig. Sandaling bumagsak ang katahimikan. Akala ng lahat ay nakakatawa sapagkat ang umatake ang siya ring napahamak. Ngunit bago pa man ang lahat, dumating sina Amelia at Dara. Nang hindi naririnig ang buong kwento, agad silang nagbigay ng hatol. Si Jenny ang may sala. Ipinaliwanag ni Jenny, sinabi niyang si Megan ang unang humila ng kanyang buhok. Si Megan ang nagtangkang itapon siya, ngunit walang nakinig, lalo na si Dara. Inakusahan niya si Jenny, sinabing palagi niyang sinisira ang iba. Maging ang pamilya ni Jenny ay idinamay. Binanggit ang kanilang kahirapan at pagdurusa na para bang sumpa. Nanlaki ang mga mata ni Jenny, hindi galit, kundi malalim na sakit ang lumitaw sa kanyang mukha sapagkat ang pinakamahirap ay kapag inaakusahan ka ng mali at walang naniniwala. Tiningnan niya si Megan, umaasang kahit minsan ay sasabihin nito ang totoo. Ngunit nanatiling tahimik si Megan at minsan ang katahimikan ang pinakamatinding kasinungalingan. Umalis sina Megan, Dara at Amelia, dala ang sarili nilang bersyon ng kwento. At sa sandaling iyon, muling binigyan ni Amelia ng lakas si Megan. Sinabi niyang si Megan ang mas karapat-dapat, mas sikat, mas tanyag kaysa kay Jenny sa kompetisyon. Anak siya ng isang bituin, hawak niya ang pangalang hari. Kaya dapat niyang gamitin ang liwanag na iyon. Huwag hayaang nakawin ni Jenny ang kanyang kislap. Ngunit sa kaibuturan ni Megan, alam niya ang katotohanan. Mula rito naging malinaw. Pagbabalik ni Megan, pagtiis ni Jenny at paboritismo ni Amelia. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.